Dumating sila sa main hall ng Escort Guard Division kung saan mahinang nagsalita si Jiang Malong. Batang Panginoon, ang aking katayuan ay masyadong mababa. Paano ako mangangahas na humakbang sa ganitong kagalang-galang na lugar? Wala itong kinalaman sa iyong katayuan. Malamig na sumagot si Jinwoo. Ito ay tungkol sa kanilang pagkakaroon ng kapangahasan na Year-Okon ang dangal ko. Ang nagtatagal na pagkalito ni Jinwoo Zingkengus. Ang boses ni Jinwoo ay naging bakal habang nagpapatuloy siya, makinig ka at makinig ng mabuti. Mula sa araw na ito, ikaw ay aking tauhan. Sinumang magbuhat ng kamay sa iyo ay nagbubuhat ng kamay sa akin. Tuwang-tuwa, agad na yumukod si Jung Maong. Ang nasasakupang ito ay nauunawaan. Tamang-tama, ang dalawa sa kanila ay humakbang papasok sa bulwagan. Ang ilang mga gwardya sa pinto ay nakita si Jinwoo at dali-daling yumukod. Pagbati, Batang Panginoon Jin. Itinaas ni Jinwoo ang kanyang baba, ang kanyang boses ay tumutunog sa ganap na awtoridad. Ilabas niyo ang inyong ikapitong squad leader na si Fang Fulong dito para makita ko. Ang mga gwardya, sa pagkadama ng kanyang kahangahangang aura, ay hindi nang ahas na magtagal kahit isang segundo. Masusunod po, ipapatawag ko sila agad. Halos hindi pa lumalabas ang mga salita sa kanyang bibig ng isa pang squad ang sumugod. Ang kanilang mga panga ay nalaglag sa nakitang bogbog na anyo ni Trin Maong. Nagnit-ngit ang mga ngipi ni Trin Maong, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang itinuturo. Iyon ang kapitan. Dinuraan niya ang kanyang boses. Ang hayop na iyon ay may lakas pa ng loob na insultuhan. Ako, tinawag ang inyong anak na isang piraso ng basura. Isang nakamamatay na aura ang sumabog mula kay Jinwoo, umungal siya. Ano, sabihin mo ulit iyan sa akin sa harap ko. Sa harap ng mukha ni Jinwoo, isang maskara ng purong pagnanais na pumatay. Naramdaman ng mga lalaki na ang kanilang mga kaluluwa ay aalis na sa kanilang mga katawan, nauutol sa matinding takot. Batang Panginoon, hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Ang ekspresyon ni Jinwoo ay naging mas madilim pa. Kung gayon, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ang nakakasakal na presyon na nagmumula sa kanya ay naging dahilan para ang mga salita ng lalaki ay mabara sa kanyang lalamunan. Ang hamak na lingkod na ito, wala po akong ibig sabihin doon. Sumigaw ang lalaki sa loob niya. Ang yumunig mundong aurang ito. Ang mga chismis ay hindi eksaherasyon. Hindi ko akalain na maaari itong maging ganito kakatakot. Ang isang sulyap lang mula sa kanya ay sapat na para patigilan ang iyong puso. Ang iba, nang mapagtanto kung gaano kalala ang sitwasyon, ay lumuhad ng sabay-sabay, nagmamakaawa. Batang Panginoon, pakalmayan niyo po ang inyong galit. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Jinwoo. Ako, kumalma, ang kakapal ng mukha niyo. Nangangahas na sakta ng isa sa aking mga tauhan, ang deklarasyon ay tumama sa kanila na parang isang kidlat, nagpapadala ng panginginig. Sino ang inatake natin? Iyon pala ay isa sa mga tao ng ikaapat na Batang Panginoon. Hindi lang tayo sumundot ng oso. Sumundot tayo ng dragon. Nagpatuloy si Jinwoo sa pagbibigay ng hatol. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Sumusunod lang kayo sa utos ng kapitan na iyon, hindi ba? Dahil lang sa ilang sumpa na binitawan nyo. Wala akong interes na makipag-ayos sa mga maliliit na isda na katulad nyo. Sa huli, wala kayong iba kundi isang pangkat ng mga asong nangangagat. Ang tanging trabaho nyo ngayon ay gumapang pabalik at kaladkarin ang inyong amo rito para harapin ako. Kung hindi nyo man lang magawa iyon, umalis na kayo sa angkang ito. Tamang-tama, isang malakas na sigaw ang umalingaw sa bakuran. Itigil ito ngayon din. Nang makita ang papalapit na figure, ang mga nasasakupan ay nagmukhang binigyan ng bagong buhay. Sumisigaw sa ginhawa, ang ikapitong kapitan, ang Panginoong Fong Vulong. Naglakad ng mabilis si Fong Vulong pasulong, nag-aalok ng formal na pagsaludo. Ikaapat na Batang Panginoon, maaari ko bang itanong kung anong negosyo ang mayroon kayo rito? Pinag-cruise ni Jinwoo ang kanyang mga braso. Isang kilay ang nakataas sa amusement. O, kaya sa wakas ay nagpasya kang magpakita. Ginagawa ko lang ang trabaho mo para sa iyo. Fong Vulong, tinuturuan ng iyong mga aso ng ilang kagandahang asal. Tila hindi nila alam ang kanilang lugar o hindi nagpapakita ng kahit kititing na respeto. Nagdilim ang ekspresyon ni Fong Vu. Nagtanong siya, ano ang kahulugan nito? Nagpakawala si Jinwoo ng isang walang ketitawang tawa, binibigkas ang bawat salita ng may nakakapanghilakbot na linaw. Ang iyong mga tauhan, ibinenta nila ang maliit na dangal na mayroon sila para sa ilang barya.
Wala nang kahit katiting na dangal ng isang tunay na mandirigma na natitira sa kanila. Iyon na ang huling hantungan. Samobra ka na, ungol ni Fong Vulong. Turuan mo kami ng leksyon. Tingnan natin kung mayroon kang lakas para panindigan ang iyong sinasabi. Sa huling salita, ang espada ni Fong Vulong ay nasa kanyang kamay na, ang kanyang katawan ay naging isang guhit ng liwanag habang sumusugod kay Jinwoo. Himph, isip ni Jinwoo na hindi natitinag. Kaya ito ang masterclass swordsmanship na ipinagmamalaki nila. Bawat saksak, bawat sangga. Ang kanyang anyo ay puno ng mga butas. Halos nakakatawa na. Ang espada ni Fong Vulong ay isang malabong anino, isang sayaw ng mga kumukutitap na multo. Gayunpaman, wala, ni isang tama ang nagawang sumayad sa dulo ng damit ng kanyang kalaban. Sumigaw siya sa kanyang isipan, ano ba ito? Bakit ang bawat isa sa aking mga teknik ay nabibigo ng ganito kapalpakan? Kahit ang isang henyo ng henerasyon ay hindi dapat makagawa nito. Tila ang mga tsismis tungkol sa ika-4 na batang Panginoon ay hindi eksaherado kahit kaunti. Isang bahagyang ngiti ang damapo sa mga labi ni Jinwoo habang binibigkas ang isang malamig na pahayag. Tapos na ang oras ng laro. Habang lumalabas ang mga salita sa kanyang bibig, ang kanyang dalawang daliri ay naging isang bakal na sipit, magaan ngunit tumpak na kinurot ang talam ng espada ni Fong Vulong habang ito ay sumasugod sa kanya. Ang boses ni Jinwoo ay puno ng pangungutya. Kaya ito ang inyong mga tinatawag na gwardya, isip niya sa sarili. Ang orihinal na spoiled na bata na nagmamay-ari ng katawang ito, marahil ay kinuha ang sariling tiket papunta sa kabilang buhay dahil sa kahinaan at kawalan ng kakayahan. Pero malas para sa lahat. Ang nakatayo rito ngayon ay ako. Ang boses ni Jinwoo ay tumaas, umalangaw sa buong training ground. Ngayon, uukit ako ng isang babala sa inyong mga buto para mula sa araw na ito, wala na sa angkang ito ang mga ngahas na maliitin ng aking mga salita. Dahil doon, bahagyang pinahihit ang kanyang palso. Isang hindi kapani-paniwalang puwersa ang sumabog, direktang nilalabanan ang mahabang espada mula sa nakatitig na kamay ni Fong Vulong sa harap ng hindi mabilang na mga mata na nakadilat sa matinding pagkamangha. Casual niyang isinagawa ang ilang pangunahing sword forms. Gayunpaman, ang talam sa kanyang kamay ay gumalaw na parang natural na bahagi ng kanyang sariling katawan, ganap na nasa ilalim ng kanyang utos. Ang kasing lamig ng yelong dulo ng espada ay huminto sa kanyang leeg, dahilan para si Fong Vulong ay tumigas sa kinatatayuan. Hindi nang ahas na gumalaw kahit isang pulgada, ang nakapaligid na karamihan ay agad na bumulalas ng mga bulong. Ang kanilang hindi makapaniwalang mga bulong ay tumataas. Panginoon ko, naitigil niya ang mga teknik ng ika-7 squad leader ng ganoon kadali. Ang ika-4 na batang Panginoon, kailan pa siya nagkaroon ng martial arts na ganito kalalim? Ang tingin ni Jinwoo ay kasing talam ng labaha habang binibigkas ang bawat salita. Ito ang kabayaran sa pagkabigong sanayin ang iyong mga nasasakupan, sa pagpayag sa kanila na manggahas na hamakin ako. Sa mismong sandaling iyon, ang pinuno ng Guardian Squad na si Masanang Tian ay nagmamadaling lumapit. Ika-4 na batang Panginoon, hinihiling ko na bigyan niyo ang matandang ito ng mukha. Maaari niyo bang itigil muna ang inyong kamay sa ngayon? Pagpapatuloy ni Maang Tian sa isang nagpapakalmang tono. Personal kong ginagarantiya na si Vulong at True Sam ay luluhod at mag-aalok sa inyo ng kanilang pinakatapat na paumanhin. Higit pa rito, ipapatupad namin ang pinakamahigpit na panloob na disiplina para sa mga aksyon ng dalawang ito. Sumulyap siya ng mabilis habang sinusuri ang impormasyon sa kanyang ulo. Ito ang mismong lalaki na personal na inimbitahan ng Grand Elder para maging pinuno ng Guardian Squad mahigit 20 taon na ang nakakalipas. Siya ay may aura ng isang tunay na martial artist. Sa pag-iisip na iyon, ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang espada ay kumalampag sa batong lupa. Malamig na ibinigay ni Jinwoo ang kanyang hatol. Dahil sa respeto sa inyo, ang bagay na ito ay matatapos dito ngayong araw. Gayunpaman, kung may susunod pa, huwag niyong sisihin ang aking talam sa pagiging walang awa. Ang mukha ni Maang Tian ay agad na naging seryoso habang sinisigawan ang kanyang dalawang nasasakupan. Tatayo na lang ba kayo dyan? Lumuhad kayo at humingi ng paumanhin sa ika-4 na batang Panginoon. Ang lahat ng dugo ay nawala sa mga mukha ni na Fong Vulong at True Sam. Dali-dali silang sumagot, opo, squad head, at agad na lumuhad. Ang hamak na ito ay may mga mata pero nabigong makita ang bundok Tai, at na-offend namin kayo, batang Panginoon. Nagmamakaawa kami sa inyong kabutihang loob. Pakitira po ang aming mga walang kwentang buhay.
Gayunpaman, si Jinwoo ay nagpakawala lamang ng isang mahinang tawa, nagbibigay ng sagot na nag-iwan sa lahat na lubos na natigilan. Sa kanya kayo humingi ng tawad, kapatid. Ang dalawang lalaki ay agad na lumingon kay Jiang Maong, ang kanilang mga boses ay puno ng desperasyon. Ang hamak na ito ay nabulag at nakagawa ng isang malaking kasalanan. Pakiusap, hanapin niyo sa inyong puso na patawarin ako. Dahil nakita niyang tulala pa rin ito, humakbang pasulong si Jinwoo, ang kanyang boses ay mababa at matatag. Ano ang problema? Wala ka bang sasabihin? Doon pa lang nauutol na sumagot si Jiang Maong. Inyong nasasakupan. Iniisip ko lang po. Lahat naman ay nagkakamali, hindi ba? Mabilis na sumingit si Maang Tai para mamagitan. Sige, sapat na iyan. Ituring nating tapos na ang bagay na ito. Ano sa tingin mo, batang Panginoon? Shaik, nagbigay lamang ng bahagyang tango si Jinwoo. Gawin natin iyan. Gamit ang matalas na mata ng isang bihasang matanda, tahimik na pinagmasdan ni Maang si Jinwoo. Ang kanyang tingin ay sumunod sa matikas na likuran ng binata. Isang bagyo ng realisasyon ang nagngangalit sa loob niya. Ang matandang ito ay hindi kailanman naintindihan kung bakit ang Hebang clan ay gagawa ng ganoon kalaking pagsisikap. Pero ngayon nakikita ko na ang lahat ng malinaw. Lumalabas na ang Chiyo family Villa ay nagtatago ng isang tunay na demonyo. Pagbalik sa mansyon, ang mga mata ni Jinwoo ay dumaan sa mga lalaking masigasig na nagsasanay sa bakuran. Simula noong tadhana na araw na iyon, ang kapaligiran ng pagsasanay sa Villa ay naging mas masigla kaysa dati. Totoo ito lalo na para kay Jiang Maong. Matapos formal na matanggap, isang malapad na ngiti ang laging nakapastil sa kanyang mukha, at ang kanyang fighting spirit ay nagliliyab na parang isang inferno. Mabuti na lang, ang kanyang pagiging basagulero. Tutal, ang pagdidirekta ng mataas na ambisyon na iyon sa dojo ay mas mabuti kaysa dalhin ito sa kalsada para magsimulan ng gulo sa mga tao. Bawat oras, ang kanyang internal energy ay nagpapakita ng kaunting pag-unlad. Si Jiang Maong ay excited na tatakbo para magulat kay Jinwoo. Batang Panginoon, tingnan niyo, ang inyong Jiang Maong ay tumaas muli ng level. Sir, Jinwoo ay mag-aalok lamang ng isang mapagpahalagang ngiti. Magaling, ipagpatuloy mo iyan. Bukod sa grupo ni Jiang Maong, may iba pang mga high maintenance na bisita na naging regular na bisita. Noong una, medyo kakatwa ang pakiramdam. Pero ngayon, ang kanilang mga pagbisita ay naging pamilyar na bahagi ng pang-araw-araw na gawain. Sa sandaling dumating sila, sisigaw sila ng malakas, "Yaya, narito na kami." Ang banayad na yaya ay Lil Ingon para batiin sila. "Oh, akala ko ay hindi na kayo darating ngayong araw. Dahil hapon na, hayaan niyo akong maghanda ng pagkain." Pero may isa mula sa grupo ang mabilis na sumagot, "Sandali lang po. Yaya, ang aming bilang ay nadagdagan ng isa ngayong araw." Nagtanong ang yaya ng may pagkagulat, "Sino pa ang kasama niyo, Irog?" Isang mapaglarong pangnaan ang lumingon kay Jinwoo. "Magandang umaga, may dala kaming espesyal na bisita ngayong araw." Habang tinatapos niya ang pagsasalita, isang gwapong binata ang humakbang pasulong mula sa likuran ng grupo at nagsimulang magsalita. "Isang malaking karangalan na makilala ka sa wakas. Ako ay mula sa Angkangpong. Ang pangalan ko ay Peng Yujian, ang kuya ni Naan." Ibinalik ni Jinwoo ang paggalang. "Ikinagagalak kitang makilala, batang Panginoong Ping. Ako ay si Jinwoo." Agad na nagpatuloy si Peng Yujian. "Patawarin mo ako sa aking biglaang pagpasok. Alam kong dapat ay nagpadala muna ako ng formal na sulat para humiling ng pakikipagkita, pero hindi na ako makapaghintay na makilala ka." "Brother Chiek," kalmadong sagot ni Jinwoo. "Walang problema iyon. Sabi nila ang pagkakita ay paniniwala, at ito ang unang pagkakataon na makilala kita ng personal. Batang Panginoon Shi, tuloy po kayo sa loob para makapag-usap tayo." Dahan-daang hinayla ni Pangnaan ang manggas ng kanyang kuya, bumubulong ng may himig ng hindi kasiyahan. "Kuya, sigurado ka bang ito? Medyo nakakaabala ito sa batang Panginoon Shi." Inamin ni Peng Yujian ng may madaling ngiti, "Pero ang mapunta ka sa pang-estate ay mas mahirap pa kaysa umakyat sa langit. Kaya kailangan kong maging makapal ang mukha para pumunta rito at makita ka para sa aking sarili." Sinulyapan niya ang kanyang kapatid, ang kanyang boses ay puno ng kahulugan. Lahat sa pang-estate mula sa itaas hanggang sa ibaba ay gustong-gusto malaman kung anong klaseng celestial being ang sa wakas ay nagpaamo sa maliit na demonyo ng ating pamilya. Nanit na malalim na pamumula. "Kung patuloy kang magsasabi ng kalokohan, hindi kita sesantuhan." Kahit kuya pa kita, tumawa lang si Peng Yujian na hindi natitinag.
Tingnan nyo yan. Tingnan nyo lang. Ang ating Nayan ay talagang lumaki na. Alam na niya kung paano mahiya ngayon. Sa anumang paraan mo tingnan, kayong dalawa ay match made in heaven, sabi niya, habang nangunguna sa pagpasok sa loob.